Push, go to your room. I need to talk in my vlog ko. Go to your room. You're noisy there. Pero syempre, namimiss ko na mag-vlog. Dito ko ngayon sa YouTube. Magdadaldal na lang. Magdadaldal na lang. Pero medyo mahirap ako magsalita. Ayan. Ano yan? Singaw? Yan na. Asa na? Sakit. Ganyan talaga kapag hindi ka naliligo ng mga 3 days. Yan yung singaw na. Masama pakiramdam ko. Lahat masakit. Kasing literal. Meron akong topic pero ayokong gawin. Gusto ko lang harap sa camera. Ang tahimik. Walang naman utak. Parang ang sarap, no? Bitaw ko sa lang na hindi na gumagana yung utak mo kahit kailan. Kasi pag gumagana yung utak mo, dapat din. Yung utak mo, walang ginawa kundi mag-save ng mga mahal mo. Tapos ikaw masama. Pag nasaktan mo sila, kung nasaktan mo sila, papunta sa saving grace. Diba? Saving grace. Tama lang na, bitawan mo lang. Okay na yan. Tama na. This time, save yourself. Isipin na gusto nilang isipin. Kaya masama ka, kung hindi ka mabuti, go. Pata nila yan. Pero kasi, yung nakakatakot, diba? May mga tao babalik ka rin. Yung mga nangyayari. Babalik ka rin nila yung instances. Gagawa sila ng issue. Tapos pag pinatulan mo yung issue na yun, kasalanan mo kasi nag-react ka. Kasi nangingi ka ng tulong sa iba. Diba? Babalik ka rin nila pilit sa mukha mo. Kahit alam mo kung ano yung totoo sa hindi. So, ikaw naman, hanap ka ng tulong. Kaso pag naghanap ka ng tulong, lagot ka. Ikaw masama, ba't pinangingi ng tulong? Ba't yan? Anong purpose mo? Bakit sa kanya? Diba? May something ka na. Kasi matagal mo na ako niloloko. Kumbaga, kahit anong move mo, dahil sa kagaguhan yung ginawa, pag nag-react ka, lagot ka. Yun yung sinasabi nila na naghahanap na lang talaga sila ng butas. Naghahanap na lang talaga ng way out. Diba? Kaya dapat tinutulungan mo i-save yung sarili mo, naghahanap ka ng katuwang, kung ano, nagbabato lalo sa'yo. Okay na yun, isipin na lang isipin, basta ikaw, wala kang ginawang masama, alam ng buong mundo yan, ever since. Kilala mo yung sarili mo, wala kang record na sinungaling, magnanakaw, addict.
Okay na yan. Yun na yung pinaka-dignidad tsaka self-respect. Wala kang record na ganun kahit kailan. Okay na yun. Hayaan mo na anong gusto mo isipin. Deserve nila kung saan sila deserve. Huwag mo na silang isipin kasi ngayon yung sinasabi nila kung ano yung dinidiligan mo, yun ang lumalago. So, kapag tinutubigan mo yan, lalago yan. So, kapag iisip mo yan, lalaki yan, lalago yan. So, better kill them in your mind. So, everything will be okay. Kasi hindi mo siya ganun kadali. Kasi, minsan, yung puso natin, naka-attach na sa kanila, diba? Hindi minsan, yun talaga. Yung sistema natin, naka-attach sa kanila. Yung daily routines natin, sa mga taong mahal natin. Pero kasi madalas, tayo lang pag na-attach tayo, tayo lang ginagawa natin silang mundo. Nakakalimutan mo na meron ka palang sarili. Nakakalimutan mo yung pagkatao mo. Nakakalimutan mo kung sino ka. Tapos, bababaan mo yung sarili mo, yung level mo, para maabot mo sila. Kasi mo, di ba? Pag masyado mataas yung standard mo, hindi kayo mag-limit. Pero yung nasabi nila, huwag na huwag mo ibababa yung sarili mo, yung standard mo. Para lang i-accommodate yung iba. Kasi hindi rin pagmamahal, diba? You give everything to them. Everything. Kasi pag di mo ginawa, hindi mo naman sila mahal. Ayun. Kaya nga, ang sakit isipin. Pag hindi mo pa rin inisip, mararamdaman mo masakit pa din. So, saan ka lulugar? Diba? Sarili mo na isipin mo. Ikaw mo na. Umasin mo yung puso mo. Hindi ako. Kung sila, yung mga minahal mo, ginurog mo nila. Na? Stay with me. Kasi hindi na kita dudulog. Hindi na kita papabayaan ulit. Namating ka sa mga ganang tao. Kasi wala kang ibang kakampi kung sa sarili mo. Ngayon, okay yan. Bukas, pagbabuhin ka na naman, sasaktan ka. Pero, diba? May pinigil mo mahalin. Ang lungkot lang. Mag-focus ka dun sa tutang ng pagmamahal. Diba? Kala mo pagmamahal. Kala mo pagmamahal. Bigay mo. Matatanggap mo pagmamahal din. Hindi pala siya ganun. Pagmamahal binigay mo. Mga abuso matatanggap mo. Hanggat hindi ka ubos, hindi ka tatantanan, dudulugin ka. Kaya hindi lahat ng pagmamahal tama. Minsan kailangan mong tanggapin. May mga ganang tao talaga. Walang kapit kahit nasaktan ka. Kahit madurog ka, basta sila okay sila. Napupulfil nila yung pleasure nila.
Siyempre, ikaw masama. Kasi pinipigilan mo sila. Kasi dun sila masaya, diba? Kaya nga, parang sinilang ngayon. Nasusuka na ako sa salitang pagmamahal. Partner, jowa. Nakakasuka na. Parang yan yung pinaka-shame sa sarili ko na nagawa ko. Na binigay ko. Kasi akala mo mahal. You will receive love too if you give love. Bakit naman? Sobrang akala mo. Pressure magmahal. Sobrang akala mo. Masarap magmahal. Masarap. Pero the moment na you're in, nasa loob ka na. Iba ka na siya. Papalit ka na lahat. Kasi nandun nalalabas yung ugali. Makikita mo yung pagkatao mo. Kung ano yung goal mo sa buhay. Kasi may mga tao walang pagpapahalaga talaga sa pinaghirapan mo. Pero bibigyan mo lahat yun. Pinaghirapan mo yun. Masaya kang ibigay sa kanya. Ipagkatiwala. Siyempre, siya naman na tumanggap lang. Walang halaga sa kanya yun. Kasi bigay lang ito. Okay naman sira. Mawala. Bigay lang. Zero effort. Siguro yun ang mali ko. Grabe ako magbigay. Kasi mahal na, diba? Mahal na, diba? Ibigay mo sa sarili mo. Ibigay mo lahat. Pero pag binigay mo, wala sa akin kanila. Hindi napapahalagaan mo. Laging yung experience ko yan. Kaya sa kapatid, sa partner, sa jowa. Napagod ka na lang. Napapaisip ka na lang. Ganun ba talaga magmahal? Kailangan madurog ka. Kasi yun ba yung totoong pagmamahal? Durugan ba talaga dapat? Kahit ang goal mo, i-correct. Siyempre, pag mapokorek ka, wala namang diba? Wala namang hindi magagalaw siya talaga pag i-correct ng isang bagay. Kailangan talaga ng motion, ng force. Diba? So, siguro, kaya ayaw nila magpa-correct. Parang for them, you hurt them already. See, that's what they love. Yun yung choice nila. Diba? So, pag pinarek mo sila, naakala mo, okay, mas mapapabuti kayo, hindi pala. Ikaw yung pinakamasamang nilalang sa mata nila. Diba? Nakikita mo yung napapahamak mo. Lumalala na yung sitwasyon. Pumapalpak-palpak mo. So, gagawa ka ng way to save that. Diba? Kaya namang matinong hindi magsisave. Pero yun nga, may mga tao na kapag sinisave mo sila, hindi pala.
Mali ka lang. Ikaw yung sobrang sama. Ba't mo sila kinuha doon? Sa area na yun. Kasi choice pala nila yun. Pero para sa'yo, sobrang mali yun. Kasi iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila minsan, diba? Sasabihin nila, gusto kong magandang buhay, gusto kong maging vlogger, tapos di naman nag-e-edit, diba? Gusto kong kumita ng ganito kalaking pera, pero hindi naman siya nagtatrabaho. So, ikukulit mo yun, diba? Ako kasi yung tao ganun, pag sinabi mo, susundan kita doon, tutulungan kita ng maabot mo yun. So, sisitahin ko yung mga mistake mo. Kaso yun nga. Ako pala yung mali, di ba? Ako pala yung may kasalanan. Kasi inaalis ko siya dun sa mali niya. Na para sa kanya hindi yung mali. Ikaw yung mali. Kasi nag-butt in ka. Kaya yun siya aking part ng relasyon. Nangyari na sa akin yan, lagi ganun ako. Babatiin ako sa kapatid ko, babatiin ako sa jowa ko. Kaya nga diba? Ang lungkot. Yung pala yung katotohanan, diba? Ang lungkot magmahal. Ang lungkot tumulong minsan. Lalo na pag yung tulong mo, yung super sincere na you really wanna save them from the depth of their goal. Diba? You really wanna save them. Kaya madalas may mga tao talaga na pinipili na lang nila mahalin yung sarili nila ng todo. Lagi silang nakikita ng iba na gagamitin lang. Sakit lang dito. Sobrang sakit. Pag umiyak ka, weak ka. Diba? Pag di ka umiyak, lalong masakit. Pag nilabas mo yun, sakit. Umiyak ka, weak ka. Pag tumutulong ka sa tao, tapos consistent yung tulong mo sa kanila, tingin nila sa'yo, obligasyon mo na yun. Obligasyon mo na sila na kapag tinigil mo yung pagtulong, sobrang sama mo. Binitawan mo sila. Napahamak sila kasi binitawan mo na sila. Kasi hindi mo na sila kayang tulungan. Tapos yung laban nila, syempre, ikaw bumubuhay sa akin. So, sinusunod ko yung mga utos mo. Ginagawa ko yung mga utos mo. Pero ang tanong, dahil ikaw nga bumuhay sa kanila, yung utos mo, nagawa ba nila ng tama? Diba? Dapat give and take. Dahil ginawa mo yung part mo, dapat gawin din nila ng tama yung part nila. Dapat tama din talaga, diba? Kasi, nabuhay mo nga sila diba? So, ang tanong, bakit palpak yung mga effort nila? Pero yung effort mo, hindi naman palpak. Tapos magrarason lang sila na kasi may ganito, kasi ganyan, kasi ganun. Kasi ginawa ko yung best ko, yan talaga yun. Bakit hindi nila in-effort mag-succeed? Kasi ikaw nag-effort kang mag-succeed yung help mo sa kanila, successful yung tulong mo sa kanila, diba? Save mo sila. So, bakit yung part nila hindi successful? Yun nga, the more na na-attach ka na lang sa mga tao na ganun, the more kang madidepress. Mabuti pa, diba? Wala na lang attachment. Tahimik na lang yung buhay mo. Baka tahimik yung buhay niya. Kaso, pag bumitaw ka, sasabihin niya, ginamit mo lang siya, pinabayaan mo lang siya, diba?
Kaya nga, parang dahil ganun yung na-experience ko, parang nagsasara na yung pinto ko talaga unti-unti. The more ka magmamahal ng tao, the more delikado yan. The more ka lagot siya. Kasi ako pag nagmahal, binibigay ko lahat. Ako kawawa. Tapos may tundok na appreciation. Hindi nila yung babanggitin. Babalik ka rin pa nila yun. Hindi mo ako na-appreciate. Yung pa sasabihin nila. Pero kung titimbangin, yung effort, diba? Yung effort mo, tsaka niya, syempre yung mananalo, yung successful, yung kayang bumuhay consistently, diba? Kasi ikaw, yung inutos mo sa kanya, hindi man lang niya nagawa ng tama. Sana ba kung yung inutos mo, masama, hindi naman. Yung inutos mo para sa inyo din, para maging successful kayong dalawa. Tsaka ako, hindi ako basta-basta nag-uutos. Talaga, never. Kakausapin muna kita anong goal natin, anong plan natin, para mapunta tayo sa ganito. Ganun akong tao. So, ipapa-agree ko muna siya na, okay ba? Anong goal natin? Ito, dapat maging ganito tayo. Kasi pag naging ganito tayo, ito yung mga advantage natin, blah, 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 blah. May pointers ako dyan. E di, a-approve siya. So, para magawa natin yan, ito yung mga kailangan natin gawin na steps. A-approve din siya doon. Ganun ako, bago ako magbigay ng utos, hindi siya utos. Kumbaga goal siya. Na both kayong dalawa mag-earn. Diba? Ang sakit. Don't forget to like, share, subscribe. Hit that notification bell para updated kayo ulit sa mga upcoming vlogs ko. Yun nga sabi nila. Lahat ng emotion, pansamantala lang yan, sandali lang yan. Lilipas din yan, parang ulan, bagyo. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Ulan, bagyo. Mawawala din yan. Pero huwag mong walain yung goal mo, yung dream mo, yung sarili mo, yung self-respect mo.